Yan, mga idol. Ako po si Paul Picho ng Hapan Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin. Ngayon po mga idol, yung profile po natin, yung profile name, instead na Hapan Sons, kasi pina-verify ko sa Meta, nag-iba na po, yung complete name ko talaga, ang ano po natin, ang nakalagay. Nandyan po sa taas, Hipolito Morcia Picho Jr. Yan po ang profile name na po natin. Nabubulol tayo. Nandyan po naman ang number po natin sa baba, yung cellphone number. So makikita nyo yan, sinusulat ko yung ano dyan, yung profile name natin sa FB, Hipolito Morcia Picho. Kung gusto nyo po akong hanapin, nandyan naman po sa yung profile para madali nyo akong mahanap. So, bago muna tayo dyan, bago muna tayo magkwentuhan, dahil may sasabihin po ako sa inyo, huwag nyo na munang kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa channel po natin. Yun po. So, ganito po, medyo matagal-tagal po tayo nawala, kasi nakabiolate po tayo. Yun ang tinatanong ko, dahil hindi ko po alam, ba't nagka-violate po ako? So, wala naman po akong naghawak lang ako ng manok. Iwan ko, hindi na-explain. So, na-strike po tayo sa YT, sa idol natin. So, hindi natin alam. So, nag-iingat po tayo ngayon. Kaya nga, sabi ko, mahirap naman yung palaging na nagkikwentuhan tayo, wala tayong inahawakan na manok na ipinapakita ko sa inyo. So parang awkward, pero anuhin lang muna natin kasi yung idol po natin na si Melpi Borga ay na-strike din. Hindi natin alam. So hindi din niya alam kung dahil talagang stricto po talaga kahit nagdi-disclaimer na po kami na wala nasaktan, ganito, na-i-strike po tayo. So, yan po ang unang balita po natin. Baka nagtataka kayo na matagal-tagal po tayo nakapag-vlog. Kasi hindi po ako makapag-upload. Dahil pag ina-upload ko, na-strike po kaagad. Hindi ko alam. So, yung tinatry ko na nag-upload ako nung nabilhan tayo ng marami-rami, 649 hits ata yun, 49, 48, hindi ko alam, kalimutan ko na, sa Siargao. So, sobra yan sa naguhulog sa atin. Kaya nga, masayang-masaya po tayo noon. Kasi, kailangan. Ganito na naman, yung natin, yung naguhulog pala sa atin sa early bird, malapit-lapit na lang po. Huwag nyong, konting tiis na lang po, konting tiis na lang. So, mga 3 weeks na lang, mapaship na natin yung yung mga manok natin na mapapunta sa inyo. So, I promise to you, hindi po kayo talaga magsisisi na yung makarating yung mga manok sa inyo is talagang gwapo at magaling, super. Yan po, yung po ang po natin. So, disclaimer wala po kaming sinasabi dito na against sa So, ganito. So, yun lang po ang po natin kasi marami po kasing sa atin dahil may nagpapahulugan po ako. So, yan. Kasi naglilimit din lang ako dahil sa area ko, maliit lang. Konti lang yung mabreed natin. So, hindi po ako sumusubra ng breeding. Yan. So, ngayon, pangatlong usapan po natin, parang isang bagsakan na, may bisita tayo dahil may laro dito na parang special na invitational. So meron taga Manila yung kay grupo po ni Sir Badong. So dito po nag-house sa atin kaya ngayon sa background nakikita nyo naka-ready yung mga spare pins diyan, may mga diyan. Hindi kasi kak ang talagang kak ang laro nila. So, ako din, wala din akong kak. Hindi na ako aabutan ng kak kahit bustag. So, ganito yan. So, yun ang kahit stag nga ngayon. So, by August siguro,
makalaro na tayo sa stag. Nagtitira talaga ako. Yung ilalaban ko is ano yun? Tawag nun, mga Gilmores saka high caliber gray po natin. Pagpipilian po natin yan. So, yun talaga po ang baseline po natin, yung Gilmores at saka high caliber gray. So, kasi sa ngayon, nag-uusap-usap kami dito dahil napapunta dito yung pointer po ni yung bisita dito. So, sabi niya, nakikita niya yung sa high caliber gray ko ay magaling daw. So, sabi niya, huwag ka nang mag-ano ng mga iba't ibang kulay. Ito na daw paradamihin ko. Sabi ko, tingnan natin, subukan natin. Kasi nagsisell po tayo. Kasi may kumukuha din sa atin ng mga ibang kulay. I love of colors talaga. Ngayon, nakikrazy na naman ako sa abuhin na lumalabas sa akin, yung throwback. So, tingnan na natin. Kasi nagugustuhan talaga niya yung high caliber gray ko at saka yung Gilmore ko na Timberland na galing po kay Boy Digal. So, yun po. So, yun lang po. Nagpapaalala lang po ako sa inyo. Nagpaalam na matagal-tagal po ako na kapag upload, mga 2 weeks na. Kasi talagang stricto, hindi namin alam. Oo. Na-strike po tayo. So, kung meron man akong na-violate, wala tayong magawa kasi hindi natin alam, hindi nakalista yung anong dapat gawin sa vlogging na sa passion po natin. So, sayang naman na mabura tayo, pero gawa na naman tayo ulit. Di ba? So, at least nakapag-vlog po ako. Dandahanan ko muna yung dito pala, mainit na mainit po talaga sa Surigao del Norte. Yan, oo. Mainit po ngayon. Pero hindi kagaya ng init doon sa Luzon siguro. Sa iba, kasi yung iba namamatay yung damo. Sa akin, konti-unti. Dahil talagang sobrang init. Mga 39 to 40 degrees ata to 38. Yan, naglalaro yung init dito. So, ano pa ang pag-usapan po natin? Pag-usapan na naman natin pala. Pang-apat na pag-usapan. Marami-rami ito. Ay, ngayon talaga, nag-uusap-usap po kami sa pointer na pinag-usapan po namin yung breeding at saka handling. Ako, I admit myself na talagang medyo may kaalaman na po tayo sa ganitong bagay na yung pag-breeding. Pero kumukuha pa rin tayo ng idea kung paano. Kasi ganito, nag-uusap po kami na sabi niya, naniniwala ba daw ako na pag magaling ang handling, magaling talaga ang pointing, ay talagang sabi ko, 1,000,000% po yan. Naniniwala po talaga ako. So, kasi ako, hindi na muna ako naglalaban kasi with regarding po sa conditioning matter, talagang nabibihay na po talaga tayo. Kasi ako, ay nagfo-focus po ako sa breeding talaga. Yan, nagfo-focus po talaga ako. Sabi ko sa kanya, pag nagkataon ngayong August, baka may laro, ganito yan, sinasabihan ko siya na nag-uusap-usap kami, kukuha talaga ako ng magaling na handler kahit patabla lang tayo para at least makikita naman ng mga followers po natin na mga natin na naglalaro tayo. Win or loss. Yan, yung natin na sumasali tayo. So, yun ang po natin kasi talagang naniniwala po ako pag magaling po ang handling, magaling ang seleksyon. Yan, talagang nagpapanalo po talaga. Kahit medyo tagilid tayo na tatalo, nakikita naman natin sa performance. Kasi mahirap kasi ang dito, dumadaan ka talaga sa butas ng maliit na karayom. Pag maiwanan ka talaga. So, ina-admit ko talaga sa kanya na sinasabi ko na talagang
marunong na po tayo sa breeding, marunong na po tayo mag-alaga, mag-raise sa kanila ng from D-old to 7 months. Yan, marunong tayong mag-apply ng proper vaccination. Yan, marunong na tayo. Pero regarding sa ano kasi, maraming input ng sa pagka conditioning matter. So, sabi ko, kukuha ako. Kahit kasi pag ako, may stress na. Marami na, nag-aalaga pa ako sa breeding, nag-iisip po tayo sa, tawag dito, sa sales, na kung sinong kukuha sa pahulugan po natin, yung mga walk-in buyers, yan. Marami po tayong iniisip sa development po ng manukan po natin. Kasi nagde-develop po tayo paunti-unti. Yung breeding area po natin, lilipat na po natin. Kasi yung area po dito sa Gradas at saka doon sa breeding natin dahil magtapat lang, binala ko na doon, ginagawa ko na ng tawag nito, receiving area. So someday, pag marami pong sumusuporta po sa atin, yan, paunti-unti. Mas inuuna ko pa yung development sa kaunting negosyo po natin kaysa bahay po natin. Kasi yung bahay ko, hindi pa po natapos-tapos. Marami pa pong kulang. So yun lang. Sana yung nagpa-follow po sa atin, nag-subscribe, patuloy niyo na po akong suportaran, sumusuporta sa atin. Sana masayahan kayo sa mga kwento po natin. Yan. Yun ang pinag-usapan namin kasi nandito siya. Nagustuhan niya yung high caliber gray ko at saka yung Gilmore ko. Sabi niya, wag na yung ibang kulay. Kahit paunti-unti lang yung red color. Yung mga sweaters, pagfukusan ko na lang daw yung high caliber gray. Sabi ko, parang hindi naman po pwede maaari kasi merong hindi nakagusto sa gray, sa mga off colors. So, dito tayo focus sa mga sweaters po natin. So, kailangan din. Sabi niya, napahuhod din siya. So, sabi niya, volume. Sabi ko, hindi. Kasi, pag volume, ngayon, sabihin natin, nakaproduce ako ng 300 males na super studs. 300 Ngayon, ang sales lang sa pahulugan natin is 200 lang. Ang mga gamit ko naman dyan sa 300, madami na dyan is 15. Kasi may circuit. So, 15 or 20, sabihin natin 20. So, paano yung 80? Ngayon, yung 80 na natira sa atin, may sumusunod pa. Mapipilitan ako na mag-dispose na mapipilitan po ako na mag-dispose sa kanila na magmura. Di ba? Parang ang yung logic ba? Parang nagpa-tabla lang tayo. Parang hindi naman dapat ganun. Sabi ko, okay man lang kasi marami man naman tayong lugar na mga gamit. Nag-i-extend tayo, nagagastos tayo. Pero ako, sa akin nakukontento na ako sa ngayon muna na dahil kasi paunti-unti taas-taas po yung sales po natin sa yung nagkagusto po sa pahulugan system natin, nagkagusto po sa mga manok po natin, yan, paunti-unti lang. So yun po, kaya nga hindi muna ako in-explain ko sa kanya, paano yun? Isi-sell ko, ibibinta. So yun idol, yun ang pinag-usapan namin kasi mahirap talaga pag sasobrahan mo. Mas maganda yung tama-tama lang. Mas maganda pa kung kulangin kasi para at least hindi po tayo masacrifice yung una sa lahat, health, dahil sa lugar. Pangalawa, yung budget natin, kukulangin tayo. Pangatlo, yung yung sobra. Di ba? Ibibinta mo ng mura. So, patabla ka lang. Instead, gumiginan siya ako konti doon sa
na-sell natin dahil meron naman mga incentives yung mga tauhan po natin dito. 'Di ba? Mahirap. So, katamtaman lang. Tamtaman lang. Magdidepende lang po tayo sa orders po natin. Pinagdasal ko po naman kay Lord na sana yung nagsusuporta sa atin ay walang sawang magsuporta po sa atin. Yun lang po. Yun lang po ang kwentong Hap and Sons, kwentong passion po natin kung sa nangyari sa akin ngayon. Nagpapasalamat po talaga ako sa lahat ng nag-avail ng pahulugan, yung nag-walk-in buyer sa atin na naghahantay sila dahil ang gusto nila walk-in. So, sinasabi ko talaga sa kanila, honestly, sinasabi ko, mas uunahin ko ang naghulugan system mabigyan ng super kaysa mag-iwan ako ng super para sa inyo. Kasi kayo, yung nagpapahulugan ang bumubuhay po sa akin at sa kayong nagpapahulugan din sa iba. Yung mga kapwa pahulugan namin, di ba? Mas unahin ko. Yun po talaga ang prioridad ko. Magiging honest ako. Pag wala na akong manok, wala na po akong maibigay. Walang-wala talaga akong maibigay. So, yun po. Yun. Hindi mo, yung iba, di na natin baka may matamaan. Kahit wala ng manok, kukuha sa ibang farm, kasi may pumipilit na gustong kumuha, yung pala, hindi niya na pala breeding, yun ang ibibigay. So, pangit naman yun, di ba? So, yun. Mataas-taas sana ang ano natin. So, yun lang. Maraming salamat talaga sa naguhulog sa atin, sa nag-abil. So, hanggang dito lang muna ako. Huwag nating kalimutan mag-ingat. Huwag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Papa Jesus. God bless all, mga idol. Good morning.